What's up, Adlan Netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig ng sulok ng daigdig ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Basta, huwag mo kakalimutan si God, no? So may good news tayong panonoorin ngayon mula dito sa One Balita Pilipinas. Ang newscaster po dito ay si Cheryl Cosim. Magaling tong newscaster na to, no? Halina't panoorin natin kung talagang good news ba to. At sana mabilis na proseso na maipatupad to, no? Good news to lalo-lalo na sa mga nagtatrabaho, no? Mga employee natin. Tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE na magpapatupad ng dagdag sahod sa lalong madaling panahon. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na repasuhin ang umiiral na minimum wage rate sa bansa. Para pag-usapan niya, makakasama natin Ayun talaga maganda, no, na isa yan sa magandang ginagawa ngayon ng ating Pangulo, yung ganyang dagdag sahod. Kasi talagang wala nang halaga ngayon yung minimum kung 600. Kasi pamasahe lang magkano na agad ang nababawas, di ba? Tapos napakamahal ng bilihin. Sasabayan mo pa yung Meralco na sobra talaga maningil, no? Na wala na sa taripa nila na dapat na bayaran. So parang nakikuntsaba na lang sila kung kanino man government department yan na huli na nga at napansin na nga yan sa Congress, di ba? Napag-usapan na yan. Pero masakit kasi, wala, hanggang usap lang, hindi tinatapos yung hearing, no? Hindi pinarurusahan yung dapat parusahan, no? So kaya ang nangyayari, naaabuso yung taong bayan, no? So halina ito, dito mo tayo sa good news, no? Si Benny Laguesma, ito yung Department of Labor Employment, yung DOLE, Secretary. Ngayon, Labor Secretary Benny Laguesma. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali rin sa iyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Sek, maganda po ito sa pandinig ng marami. Kailan posibleng maipatupad itong aumento po sa sahod? And across the board po ba ito? Cheryl, una muna, kaugnay dun sa direktiba ng ating Pangulo na magsagawa ang lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ng tinatawag na timely review, 60 days o 6 na pong araw bago po yung kanilang anniversary date ng pinakahuling wage order na pinilabas sila. Ito po ay susundin at tatalima po ang lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ito po ay hindi po across the board sapagkat ang mandato po ng ating Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ay may kinalaman lang po doon sa pagsasaalang-alang ng umiiral na minimum wage rate sa atin pong iba-ibang mga dako ng ating bansa. So ito po ay nakaukol doon po sa minimum wage adjustments na isasaalang-alang po ng lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Magbigay lang ako ng halimbawa, Cheryl, sa bahagi po ng National Capital Region, NCR, dahil ang sa Metro Manila yan, NCR. Pinakahuli po nilang kasi diyan talaga yung maraming namamasukan, no? At saka, yun nga, medyo kalungkot nga, no? Bakit kasi iba-iba yung minimum wage na sahod? Bakit iba-iba, no? Bakit iba yung sa probinsya, sa Laguna, sa Bulacan, pagpunta Garungka, Cavite, iba-iba yan Tapos iba yung sa Metro Manila. Dapat parehas, di ba? Kasi nga, ang nangyayari, yung mga taga-probinsya, nagsisiksikan pumunta dito sa Manila para magtrabaho kasi medyo nababalita nila, medyo mataas yung minimum doon, di ba? Kaya ang nangyayari, hindi naiisip ng government natin, lahat ng tao nasa Manila, kaya yung traffic talaga sasaluhin lahat, di ba? So dapat same yan Para sa akin same yan kung taga Cavite ka, taga Laguna ka, taga Bulacan ka, Antipolo o sa kamampanig ng Pilipinas, kung ano yung minimum, isa lang dapat. Diba? Diba? Sa tingin nyo, madlang netizen, no? Tama, di ba? Wage order ay lumabas ng July 16. So magsisimula na po ang kanilang review sa susunod po na linggo. Effectively po, May 16, sisimulan na po nila ang proseso. And yung pong pag nasimulan na po, Secretary Laguesma, yung proseso, gaano po katagal ito inaabot
bago malaman kung magkano po yung posibleng asahang dagdag sahod po ng bawat region or area? Cheryl, dito sa Tagubilin at direktiba ng Pangulo within 60 days prior po doon sa anibersaryo, magkakaroon na po ng desisyon ng ating pong mga regional tripartite wages productivity boards. Yung po kasing proseso, kinakailangan po magkaroon ng tinatawag na public consultation. Susundan po yan ng public hearing at pagkatapos po niyan, magkakaroon na po ng pagtatalakay o pagsasaalang-alang ng mga. Pero pirmado na to ng presidente at na-approve na rin to sa Senado. Binalita pa nga yan ni, di ba? Ni yung pinaka-Senate, doon, si Mig Zubiri. Binalita niya to, good news talaga yan para sa mga trabahador, no? Talagang malaking tulong to kung sakali man, no? Dapat nga ang minimum natin na sa lahat 1,000. Si Idol Robin Padilla, alam ko yan ang isinusulong niya. So dapat lang, para naman na yun nga lang, medyo kukontra talaga ang mga negosyante niyan. Pero para sa akin talaga dapat 1K ang isang araw na minimum talaga. Sa lahat ng lugar, no? Hindi lang Manila. Dapat pare-parehas para yung kung taga Cavite ka man, taga Laguna ka man, taga Bulacan ka man, Antipolo, hindi ka na pupunta ng Manila para mag-apply ng trabaho kasi sa lugar mo pa lang, parehas lang kayo ng sahod, di ba? So yun ang kalungkot dapat ganun Dito kasi ang nangyayari, pag nasa taga Manila, yun yung mataas ang minimum. Tapos pagdating sa probinsya, parang ang baba na. Mahirap yun, lalo na't baliktad nga sa nangyayari. Mas mahal ang bilihin pagka nasa probinsya ka. Regional Tripartite Wage and Productivity Boards member, doon po sa mga nakuha nila ng mga impormasyon, mga posisyon, ay pinagkaloob doon po sa mga ginanap na public consultation at public hearing. At yun nga pong nabanggit ko, dito po sa nabitawan at pinagkaloob na direktiba ng ating Pangulo, 60 days prior to the anniversary, dapat po ay umusad na yung posisyon. So 2 months, no? 60 days So sana talaga umusad yan at dapat tutukan yan. Hindi yung ibabalita lang yan tapos wala na. Tapos yung iba hindi tutupad. Dapat sinasabi rin ng DOLE na kung sino man ang company na mga hindi tutupad sa ganyang panungkulan o pinirmahan na pinag-usapan na yan at pirmado na ng presidente na pumasa na yan sa mataas sa kapulungan, mananagot kung sino man ang kumpanya na hindi susunod, di ba? Para to sa mga manggagawa nila. Kasi kung hindi sila susunod at walang susunod at hindi mababalita at hindi mapaparusahan yon, lahat yan, chain reaction yan, hindi na magtataas yan, parang nabalita lang yan. Sana hindi gano'n, dapat tutukan to, no? Procedure at pagkatapos po ng 60 days, dapat po ay mayroon na pong kalutasan o kaya naman ay desisyon ang ating pong mga regional tripartite wages and productivity boards. Dagdag ko lang, Cheryl, no? hindi kasi pare-parehas ang anniversary date ng ating pong mga wage order. Kaya babatay po yan doon sa anniversary dates ng kanilang, sa pagsisimula ng kanilang 60 days. At kaugnay dito, nagkaroon din ng direktiba ng ating pong Pangulo sa National Wages and Productivity Commission kung saan ako po ang tumatayong chairman. At kami po ay magsasagawa na ng review ng lahat po na umiiral na pulisiya at saka rules and regulations na ang direksyon nga po magkaroon ng i-enhance po yung fairness sa deliberasyon at yung pong uncertainty mabawasan at makatugon din kagad doon po sa pangangailangan ng manggagawa at pagsasang-alang-alang din ng kapasidad o kakayahan ng ating po mga namumuhunan. So, ang nakakasiguro po tayo, lahat ng regions ay magkakaroon po ng increase basta po umabot na or malapit na 60. Yan ang magandang tanong ni Cheryl Cosim, no? Talagang pinipoint niya na lahat po ba talagang ito magkakaroon ng dagdag kalahatan, no? Kalahatan. At dapat sinasabi rin din dito ng Secretary Laguez, ba? Si Sir Lenny, na dapat sumunod at kung hindi susunod, ganito ang mangyayari, may kaparusahan o hindi bibigyan ng kung ano pa man ang kailangan sa mga lisensya, ganyan. So para talagang talagang
ipatutupad talaga dapat at tutupad sila. 60 days before yung pong anniversary. Yes, Cheryl, kagaya po ng ginawa natin nung nakaraang taon, lahat po ay nagkaroon ng adjustment sa umiiral na minimum wage. At sa taong ito, ganyan rin po ang susundan na proseso ng department bilang pagtalima po doon sa tagubilin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Secretary, isingit na rin po namin yung pagpapatigil po ninyo sa pag-i-issue ng work permit sa dayuhang POGO workers. Pansamantala lamang po ba ito? Ito ay actually tuloy-tuloy ito, Cheryl, no? Kasi kung natatandaan mo, ng nakaraang taon, nagkaroon po ng pagre-repaso ang ating pong PAGCOR na siya naman po nag-i-issue ng lisensya sa mga POGO. At meron po kasi mga naging usapin, may kinalaman po sa mga pagpepeke at ng mga dokumento at yung pong mga operasyon na hindi naman po umaayon doon sa ipinagkaloob po na lisensya. At marami din po naman walang lisensya na nag-operate. Kaya nag-repaso. Okay, alright, Madam Netizen, ito patungkol na to sa POGO. Hindi na to sa dagdag sahod, no, na ini-issue natin. So, ayan, sigurado yung mga nanonood sa atin, ng mga empleyado, syempre, masaya yan at magandang balita talaga para sa kanila yan. At 100% inaabangan yan, no? Kaya dapat, itong DOLE, talagang tutukan to hanggat hindi lahat nagbibigay ng tamang minimum wage na dapat pinagkakaloob nila at dapat pag-usapan nila at i-same nila, iparehas nila kung ano yung sinasahod sa Manila, ganun din sa provincial area. Kasi magiging unfair naman talaga yun sa mga taong nandun pa sa probinsya. At ang mangyayari niyan, makaka-less pa ng traffic sa Manila. Kasi lahat ng mga tao, syempre gusto mataas ang sahod. So pupunta talaga yan sa Maynila at doon mag-a-apply yan, no? So bukod sa traffic na, kawawa pa yung mga kababayan natin na lumuluwas at bumabiyahe ng napakatagal na biyahe para lang makaluwas ng Maynila para lang sa para lang pagpasok nila sa trabaho. Kasi ang mangyayari yan, araw-araw yun dahil pumapasok ng trabaho, di ba? Kaya mangyayari, araw-araw talaga ang traffic. No? Dapat naiisip din nila yan, no? At saka kung tutuusin nga talaga, mas mahal ang bilihin sa Manila. Sa probinsya kaysa sa Manila. Kasi nga, ang reason ng mga ibang negosyante sa probinsya, hinahango pa nila yung mga paninda nila at dinadala diyan nga sa probinsya nila kung saan man sila lugar na galing Maynila. So, gumagamit sila ng komodo, no? O sasakyan, or umaarkila sila. So, yun yung nagiging reason kung bakit pataas nilang bilihin doon sa mga probinsya. Tapos, ang baba pa ng sahod. Kasi nga, hindi nila pinaparehas ang sahod, no? Tama ba, Madlang Netizen, no? Agree ba kayo doon? Dapat same o iparehas ang mga salary sa Mapa Manila man yan, provincial area, o kahit doon na sa mga Visayas, Mindanao, diba dapat same lang kung magkano minimum, no? Kung tutuusin nga, para sa akin, ang minimum dapat, umaabot talaga ng 1K, no? So, para talagang maramdaman naman ang nagtatrabaho, yung pinaghihirapan nila, no? So, ayun, Madlang Netizen, kung sang-ayon kayo, at comment lang sa baba, at para mapag-usapan natin yan, at para maiparating pa natin sa kinaukulan, at kailangan bantayan natin tong dagdag pasahod na to, dahil kung puro usap ganyan lang at walang patayan, talaga na kailangan manindigan yung lahat ng nagbi-business dito, yung company, na lahat sila dapat talaga sumang-ayon dahil pirmado to ng Pangulo at naipasa na to sa Senado, di ba? So, ayun na po. Maraming salamat sa panonood nyo, Madlang Netizen. Sana paki-subscribe din tayo itong ating channel at like and share. At maraming salamat po. Hanggang sa muli po, si Pio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Sana mapatupad na itong dagdag sahod na to, no? Hintayin po natin to. At maraming salamat po muli.